na nag-aalaga ng mga tupa. Siya'y paborito ng kanyang amang si Israel. Tinawag ng amang Israel ang kanyang anak na si Jose at narinig ito ng kanyang mga kapatid. Ganda ko rin yung bago kaming paseo, pinasadya ko ito. Sukat mo, kinalang. Ako, Ama, ang ganda naman ito. Sukat natin. Ganda. Pati ang kulay niya. Bagay na bagay. Bagay na bagay. Maraming salamat po. Gagamitin ko ito sa tuwing na kayo magkakasol. Sige na. Bumalik ka na sa hindi ka to. Salamat po. Sige. Alagi mo lang si Jose! Si Jose! Si Jose! Makikita niya ang paborito niyang ako. Maghintay ka lang, Jose! Humanda ka! Pagkatapos tanggapin ni Jose ang damit na ibinigay sa kanya ni amang Israel, si Jose ay pumasok sa kanyang silid at nagpahinga. Sa kanyang pagkatulog, siya'y nanaginip. At nang siya'y magising, dali-dali siyang bumangon. Pinuntahan ang kanyang mga kapatid at sinabi sa mga ito ang kanyang mga napanaginipan. Mga kapatid ko, Bakit kasi? meron ako ng panaginipan. Ano na nga yan? Nananginip ako na tayo ito ay kapitid ko ng palay. At alam na ang bundol ko ang pinakamataas. At ang mga bundol ninyo ay pumaligid at yumukod sa akin. Ang taas talaga ang pangarap mo. Ano na kayo? Kaya namin siya sa kanyang mga pangarap. Tara. Ba? Ang ibig ko sabihin, ay naroon na sa akin, yuyukot kami sa'yo, at kakahari ka sa amin. Hindi pwede. Lalabas ang magkakapatid. Maiiwan si Jose. Papasok sa kanyang silid at muling magpapahinga. Sa gabi, muling nanaginip si Jose. At kinaumagahan, muli siyang pumunta sa kanyang mga kapatid upang sabihin muli ang kanyang napanaginipan. Mga kapatid ko, nakita niyo kasi, muli akong nanaginip. Muli akong nanaginip. At ang araw, buwan, at ang isang tala ay lumulukod sa akin. Isa talaga. Pagkatapos ikwento ni Jose sa kanyang mga kapatid ang kanyang napanaginipan, silang lahat ay pumunta sa kanilang amang Israel. Naabala naman sa pagkukulay ng mga sinulid. Bakit? Si Jose, naginip siya muli. Nanaginip si Jose? Ano na panaginip? Itong araw, buwan, at labing isang tala ay yuyukot sa kanya. Ano? Yun daw po, Ama. Ba? Ang nanaginip. Jose, hindi ka nga rito. Sabi ka. Ano po yun, Ama? Ano sinasabi mo kung nanaginip ka? Ano ba naginip yun? Kung sabihin, anak, ako, ang ama, ang iyong ina, at ang iyong mga kapatid, yuyukot sa harapan mo. Ano yun? Yumuko si Jose
at hindi sumagot sa kanyang ama. Dahil sa pangyayaring iyon, ang mga kapatid ni Jose ay lalong nakadama ng matinding selos. Umalis ang mga ito at nagpunta sa Shechem upang asikasuhin ang mga tupa at naiwan si Jose sa kanyang ama. Sir, kaya yes, sir. Ano po yun, ama? Di ba sige mga kapatid mo? Oo. Pumunta ka doon, tingnan mo kalagayan ng kapatid ng ating mga hayop, at bumalik ka sa ating tahanan. Sabi mo sa akin ang mga nangyayari. Sige po, susundin ko po kayo. Pupunta na po ako ngayon doon. Sige na, kumayo ka na. Ngayon kasi yung paglalakbay. Sige po. Kaya't si Jose ay naglakbay papunta sa lugar na kung saan ay naroon ang kanyang mga kapatid. At sa kanyang paglalakad ay meron siyang nasa lubong na isang lalaki at siya ay nagtanong. Ano ang hinahanap mo? Hinahanap ko po yung aking mga kapatid. Sila po ay nagpapastor ng aking mga tupa. Nakita niyo po ba sila? Malayo na sila. Narinig ko, sabi nila, parang daw po sila sa Doha. Ganon po ba? Sige po, maraming po salamat. Pupunta na po ako ngayon doon. Sige, anak. Tama. Sige po. Kaya't nagpatuloy sa paglalakad si Jose papunta sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Malayo pa si Jose, natanawan na siya ng kanyang mga kapatid at sila ay nag-usap-usap. Oo nga. Tapos sabihin natin na nilabas yung mga malis na ayaw. Tinatanong ko ano mangyayari sa kanyang mga pangarap. Huwag natin siya patayin. Ganito lang ang gawin natin. Huwag natin tulisan ang ating babae. Dahil sa kanya. Itapon na lang natin siya sa isa sa mga bukay dito sa Talubahan. Maganda na isip ko yan. Sige, tatawagin ko siya. Jose, halika natin daw. Tatawagin siya. Ano gagawin mo? Inanas ng mga kapatid si Jose at pinagtulong-tulungan na hubad ang mahabang damit nito at inihulog sa isang hukay na walang laman at walang tubig. Pagkatapos nila itong gawin, sila ay nagpatuloy sa kanilang pagkakainan. Samantala, umalis si Ruben. At ang iba namang mga kapatid ay nag-usap-usap. Teka nga pala. Ano ba papala natin? Papatay natin si Jose. Diba papatay natin siya? Buti pa, pagbili na lang natin siya sa mga ismalihang negosyante. Ayun o. Maganda na isip ko yan. At magkakapera ko tayo. Tama. Pare, gusto niyo ba bumili ng tao? Ito, bakit? May pinagbili ba kayo tao? Nasaan ang bigay niyo? O sige, bayaran namin sa halagang 2 pila. Kaya ako nung sila, papapasok ka namin kung sino siya. O sige. Mga kapatid, bumabili na nubig para mayaman siya. May salamin na nubig para mayaman siya.
ang pera. Ay, pwede natin siya gawing kalipin. Sama ka sa amin. Kaya na. Alas na tayo. O sige, magkakihati na tayo dyan. Uy, dapat ba? Naipagbili ng magkakapatid si Jose. Ha? At sa pagbabalik naman ng kanyang kapatid na si Ruben, hinanap niya sa hukay si Jose. Wala na siya rito. Jose! Nasaan ka? Jose! Talagang wala na. Wala na ang aking kapatid. Ano ang aking gagawin? Ano ang sasabihin ko kay Ama? Ganito ang gagawin natin. Sabihin natin na pinapasin ng mabangis tayo. At ganito ang gagawin natin. Magkati tayo ng kambing. Tapos ang kanyang barabal na kinuha natin ay isang natin sa tulo ng kambing. Diba? Tapos sabihin natin na nilapasyan ng isang mabangis tayo. Asan ang kanyang barabal? O sige. Isasaw na natin sa dugo ng kambing. At dahil natin sa ating ama. Naglakad na nga ang magkakapatid pauwi sa kanilang bahay upang ibalita kung ano nga ang nangyari kay Jose. Ama! Ama! Tingnan nga po ninyo ang damit na ito. Tingnan ko nga. Ito ay kay Jose. Tingnan ko. Pero singa ito. Ito ang damit binigay ko sa kanya. Ano ba kasi? Nilakad ko siya ng hayop. Ganun ba? Ang aking mahal na anak. Wala na. Sila pa ng mabagay tayo. Kasi! Magmula nga noon, naging malungkutin na ang kanilang ama. Nagluksang mabuti ang kanyang puso. Tinanggihan ng kanilang ama ang anumang aliw ng kanyang mga anak.